ang tulog, denied sa little horn. Okay. According to them, one sa mga scholars, ang little horn, according to the preterist school of interpretation, iyon pa nila ang little horn si Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes. While the Seventh-day Adventist, ang little horn is the papacy. So, muna yung problema. Ako rin naman kayong problema. How usaw na ito pag-present ang mensahe sa mga balita na ang atong interpretation sumala sa Daniel mo niya gusto. Okay, pagmayon ka na ang primero mabis ang Babylon. Nade Babylon niya sa Daniel, mabasa mo. Ang primero mabis Babylon. Wala kayo mabasa na. Gawas na sekarang mo din organisar, ito. Pero yung Babylon ni primero bis. Ikalawa, Medo Persia. Ako may mo makita din na Iron niya. Wala niyo makita. Okay? So, usahon na mao na siya ang binuot o proper yun na interpretation. Okay, mao na din siya. So, may po na dugay-dugay no, meron madugay-dugay po na ito ang submission na may kaya na ba yung ikuan. Okay? So, muna makasunan na ako ang i-present sa inyo mga only the overview ng tagaan na mong patikim kapit sa tumoy patikim. Gamay lang na theological section. At sa theological section, mauna na siya ang atong findings. Nga mauna siya ang akong nakita ining research. Okay? Interpreting the core beast in Daniel chapter 7 verse 3 to 7, historical context and prophetic significance. So, kini nga research makiksunan na human within 2 weeks. Okay? So, ang introduction na chapter 1, overview naman. The chapter 1, introduction, akong i-discuss ang introduction sa pinatibukan na research, the general section of the study. So, itanaw na po ang Daniel chapter 7 verse 3 to 7 into general context, into the whole book of Revelation. Then there is a pericopes. What is pericopes mga kaisunan? Ang Daniel chapter 7, namati na sa literary unit. Subot-subot, daghan na siya mga bersikulo, pero nahati na siya into literary unit. Na itatulog ang bersikulo, kauban sila. Another tulo, upat ang bersikulo, kauban na sila. So, ang kitanaw, ang usap na pericop is chapter 7 is verse 3 to 7. That's one pericop location under my study. Okay? So, pericopes of Daniel chapter 7, ako nag-discuss din na. Then, demarcation of the pericopes in chapter 7. Kung siya yung inanan, namauna siya ang isa ka literary unit. Kaya alam matanaw din na ito kung sa view ng interpretation sa Daniel chapter 7. The significance of pericopes, kung sa importante, mapag-identify sa pericop sa ato ang versikulo under study. The reasons of identification, ngano mo man siya ang one pericop, kung sa imong reason. Ngano mo naman yung upat naman yung versikulo, ang isa ka pericop, kung sa reason mo, ibutan na mo rin na. Okay? Then pericopes, focus na mo tayo sa pericopes of Daniel chapter 7 verse 3 to 7. Yan ang focus na kuwang study. Then, demarcation of the pericopes. Kining chapter 7 verse 3 to 7, ako po pinagihati sa ginagmay into sentences and clauses. Okay? Ano nga, makita ka na ko, every word na may sunod dapat na may sakto nga meaning. Then, significance of the pericopes. Panalitan ng chapter 7 verse 3 to 7, namati na ko sa 4-5. Pericop pa doon. So, kung sa kuya ko ang ilanan, ganong pala ako makahati. Okay? Then, reasons of identification. Ako yung ganong, ang versikulo 3 o 4, kauban sila. So, gano'n nga. So, na ako reason, gano'n na akong di kauban. So, actually, pupos dito actually sa versikulo 3 nato sa city na study. Ang chapter 2, ang dito na, the background of the study. Only reasons namin ito, so far, walay statement of the problem, walay questions o kanang sa tawag kanang theory division, wala. Direct to the point mga kaisunan ng research. It is 7 chapters research. Background of the study mga kaisunan. Background of the study, ito kami, sociological background. So, unsa ang social status, yan ang panahon sa pagsulat ni Daniel. Political background during the time of Daniel. Religious background during the time of Daniel in Babylon, the cultural background in the Babylon. Kumplito na niya, complete information na siya mga kaisunan. Then, continuation sa chapter 2, background na study. Ang ikit butang niya, context related to the pericop.
verse 7, 3 up to 7. Archaeological contribution. Ngano na kayo nung room mo na nila. So yung tanaw ng archaeology. Okay? Then, ancient theories related literatures. Katong kinahang panahon, kung sa'yo ng disulti. Ngano kayo nung room ng ikawat. So, ito ditanaw. Okay? Historical information related to Perico. Kung sa man ang history yun, nga ini nga Perico, 3 to 7, mao na siya Babylonia, Medo-Persia, Greece, and Rome. Okay? So, ditanaw na tanan mga kaisunan. Then, ang akong chapter 3, dito na ta sa literary analysis. I-analyze na nato gano'n. Gano'n ni kayo mga gano'n na ikapat. So, walay tanaway sa uban na sinulatan. Kung sa mga yun na na sumala sa literary analysis o pagkasulat yung binanin. Ang sa mga, kung walay history, makaprove ka gano'n na. Walay history. Walay archaeology, makaprove ka gano'n na. So, dito na sa analysis sa teksto. So, napo nila mga kasunan. Division of number 15. Daniel chapter 7 verse 8. Perico, ditanaw dito mga kasunan yun. Kung sa yan literary analysis. Yun sa pagsulat ni Daniel mga kasunan. Okay? Ang pinaka-lisod o challenging ng mga kasunan is the morphological analysis. Morphological analysis kay kada word ng mga kasunan tanaw hindi mo origin niya kung sa word. So, Aramaic, Hebrew, so muna siya matanaw ng kasunan, original ng word niya. Then, kung sa equivalence in English, transliteration at translation. Okay? Morphosyntactic analysis. Ibuwan nila siya table mga kasunan. Karon di makita ang atong interpretation, dili sa sayo. Gusto yun sumala sa misulti sa kasulatan. Morphosyntactical analysis and the frequency of word. Manamita, may nagdirigtis, kapila siya misulti sa isa kapiriko. Okay? Dahil repetition. Kita na ang frequency mga kasunan, aron makita nyo. Chapter 4. Kamera, dali naman, dinili sa man. Kita na po natin din ang semantic and semantic analysis. Kung saan kayo semantic, on-site book, masabot. Kani nga word, on-site book, masabot. Ang semantic, kini nga word, asa man ang origin niya ni. Kung saan man ang original word niya ni. So, etymology of the words, lexical meaning of the words, use and words meaning in general context. Kini nga word, unsay pagsabot ni Daniel sa tibuok Daniel. Ikanaw, ang general context. Then, kini nga expression. Wala sa mga nakita sa pagsabot ni Daniel. Nga nung maong gini ang interpretation.